Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing banal na kasulatan sa araw na ito ay pinamagatan kong Bakit bingi ang Diyos sa iyong panawagan ng tulong? Dahil sa iyong mga kasalanan. Pagbasa sa banal na kasulatan mula sa aklat ni Propeta Isaias, ika-58 hanggang ika-62 kabanata. Ang tunay na pag-aayuno at ang gantimpala para sa pagdaraos ng Sabat. Sabi ng Panginoon, sumigaw ka sa abot ng iyong makakaya. Sabihin sa aking bayang Israel ang tungkol sa kanilang mga kasalanan. Sinasamba nila ako araw-araw, sinasabing sila ay sabik na malaman ang aking mga daan at sundin ang aking mga batas. Sinasabi nila na gusto nilang bigyan ko sila ng makatarungang mga batas at malugod nilang tatanggapin sa pagsamba sa akin. Tanong ng mga tao, bakit tayo mag-aayuno kung hindi napapansin ng Panginoon? Bakit tayo hindi kakain kung hindi naman niya pinapansin? Sinabi ng Panginoon sa kanila, ang katotohanan kasabay ng pag-aayuno ninyo, patuloy ninyong isinusulong ang inyong mga pansariling interes at pang-aapi sa inyong mga manggagawa. Ginawa kayong marahas ng inyong pag-aayuno, kaya kayo ay nagbababag at nag-aaway. Sa palagay ba ninyo magagawa ng ganitong uri ng pag-aayuno na makinig ako sa inyong mga panalangin? Kapag nag-aayuno kayo, pinapahirapan ninyo ang inyong sarili. Iniyuyuko ninyo ang inyong mga ulo na parang dahon ng damo at naglatag ng sako at mga abo upang higaan. Yan ba ang tinatawag ninyong pag-aayuno? Sa tingin ba ninyo matutuwa ako dyan? Ang uri ng pag-aayuno na gusto ko ay ito. Alisin ang mga tanikala ng pang-aapi at ang pamatok ng kawalang katarungan at palayain ang naaapi. Ibahagi ang inyong pagkain sa mga nagugutom at buksan ang inyong mga tahanan sa mga mahihirap na walang matirhan. Bigyan ng damit ang mga walang maisuot at huwag tumanggi na tulungan ang inyong sariling mga kamag-anak. Kung magkagayon ng aking pabor ay sisikat sa inyo tulad ng araw sa umaga at ang inyong mga sugat ay mabilis nagagaling. Ako ay laging kasama ninyo upang iligtas kayo. Poprotektahan kayo ng aking presensya sa bawat panig. Kapag nananalangin kayo, sasagutin ko kayo. Kapag tumawag kayo sa akin, tutugon ako. Kung inyong wawakasan ang paniniil, ang bawat kilos ng paghamak at ang bawat masamang salita, kung bibigyan ninyo ng pagkain ang nagugutom at bubusugin ninyo ang mga nangangailangan, ang dilim sa paligid ninyo ay magiging liwanag ng tanghali. At lagi ko kayong gagabayan at bubusugin ng mga magagandang bagay. Pananatilihin ko kayong matatag at maayos. Kayo ay magiging tulad ng isang hardin na maraming tubig, tulad ng isang bukal ng tubig na hindi natutuyo. Itatayo ng inyong mga tao ang matagal ng mga naguho.
itatayong muli sa mga lumang pundasyon. Kayo ay makikilala bilang mga taong muling nagtayo ng mga pader na nagpanumbalik ng mga gumuhong mga bahay. Sabi ng Panginoon, kung ituturing ninyong sagrado ang Sabat at hindi ipagpapatuloy ang inyong mga makasariling interes sa araw na iyon, kung pahahalagahan ninyo ang aking banal na araw at pararangalan ito sa pamamagitan ng hindi paglalakbay, pagtatrabaho o pakikipag-usap ng walang ginagawa sa araw na iyon. Kung gayoy, makikita ninyo ang kagalakang nagmumula sa paglilingkod sa akin. Gagawin kong parangalan kayo ng buong mundo at masisiyahan kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong ninuno, si Jacob. Ako, ang Panginoon, ang nagsalita. Kinundinan ng propeta ang mga kasalanan ng mga tao. Huwag isipin na ang Panginoon ay masyadong mahina para iligtas kayo o masyadong bingi para marinig ang inyong tawag para sa tulong. Kaya niya hindi kayo pinakikinggan ay dahil sa inyong mga kasalanan. Ang inyong mga kasalanan ang naghihiwalay sa inyo sa Diyos kapag sinusubukan ninyong sambahin Siya. Kayo ay nagkasala ng pagsisinungaling, karahasan at pagpatay. Pumunta kayo sa hukuman, ngunit wala kayong hustisya sa inyong panig. Umasa kayo sa mga kasinungalingan para mapanalunan ang inyong kaso. Isinagawa ninyo ang inyong mga plano para manakit ng iba. Ang masasamang pakana na ginawa ninyo ay kasing bagsik ng mga itlog ng makamandag na ahas. Durugin ang isang itlog, lalabas ang isang ahas. Ngunit ang inyong mga pakana ay walang mabuting idudulot sa inyo. Ang mga iyon ay walang silbi, tulad ng damit na gawa sa sapot ng gagamba. Palagi kayong nagpaplano ng masama at halos hindi kayo makapaghintay para gawin ito. Hindi kayo nagdadalawang isip na pumatay ng mga inosenteng tao. Iniiwan ninyo ang kapahamakan at pagkawasak saan man kayo magpunta. At kapag kayo ay nasa paligid, walang ligtas. Hindi makatarungan ang lahat ng ginagawa ninyo. Tinatahak ninyo ang isang baluktot na landas at walang sino mang lumalakad sa landas na iyon ang magiging ligtas kailanman. Umamin ang mga tao sa kanilang kasalanan. Sabi ng mga tao, ngayon alam na namin kung bakit hindi kami iniligtas ng Diyos sa mga umaapi sa amin. Umasa kami ng liwanag na dadaan, ngunit kadiliman lamang ang mayroon. At kami ay nangangapa na parang mga bulag. Nadadapa kami sa tanghali na parang gabi, na para bang kami ay nasa madilim na mundo ng mga patay. Kami ay natatakot at nababalisa. Inaasam namin na iligtas kami ng Diyos mula sa pang-aapi at hindi wasto, ngunit walang nangyari. Panginoon, marami ang aming mga krimen laban sa iyo. Inaakusahan kami sa aming mga kasalanan. Batid naming lahat ang lahat ng ito. Kami ay naghimagsik laban sa iyo. Tinanggihan ka at tumangging sumunod sa iyo. Kami ay nang api ng iba at tumalikod sa iyo. Ang aming mga iniisip ay mali. Ang aming mga salita ay mga kasinungalingan. Itinaboy ang katarungan kaya ang matuwid ay hindi makalapit.
Ang katotohanan ay natitisod sa pampublikong liwasan at ang katapatan ay walang lugar doon. Napakaliit ng katapatan kung kaya't ang sinumang huminto sa paggawa ng kasamaan ay nakikitang biktima ng krimen. Nakita ito ng Panginoon at siya'y nagalit sa kawalan ng katarungan. Naghanda ang Panginoon upang iligtas ang kanyang bayan. Nagtataka siya nang makitang walang tutulong sa inaapi, kaya't gagamitin niya ang kanyang sariling kapangyarihan para iligtas sila at para manalo. Siya ay magsusuot ng katarungan tulad ng isang baluti at nagliligtas na kapangyarihan tulad ng isang salakot. Bibihisan niya ang kanyang sarili na matinding pagnanais na itama ang mga bagay at parusahan at ipaghiganti ang mga maling dinaranas ng mga tao. Parurusahan niya ang kanyang mga kaaway ayon sa kanilang ginawa, maging ang mga nakatira sa malalayong lupain. Mula sa silangan hanggang kanluran, ang lahat ay matatakot sa kanya at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Darating siya tulad ng isang rumaragasang ilog, tulad ng isang malakas na hangin. Sinabi ng Panginoon sa kanyang bayan, "Pupunta ako sa Jerusalem upang ipagtanggol kayo at iligtas kayong lahat na tumalikod sa inyong mga kasalanan. At gumawa ako ng tipan sa inyo. Ibinigay ko sa inyo ang aking kapangyarihan at ang aking mga turo upang mapasa inyo magpakailanman. Kaya mula ngayon ay susundin ninyo ako at turuan ang inyong mga anak at ang inyong mga inapo na sumunod sa akin hanggang sa panahong darating." Ang hinaharap na kaluwalhatian ng Jerusalem. Bumangon ka, Jerusalem, at magningning ka na parang araw. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagniningning sa iyo. Ang ibang mga bansa ay tatakpan ng kadiliman, ngunit sa iyo ay magniningning ang liwanag ng Panginoon. Ang ningning ng kanyang presensya ay sa iyo. Ang mga bansa ay dadalhin sa iyong liwanag at ang mga hari sa bukang liwayway ng iyong bagong araw. Tumingin sa paligid mo at tingnan kung ano ang nangyayari. Ang iyong mga tao ay nagtitipon upang umuwi. Ang iyong mga anak ay darating mula sa malayo. Ang iyong mga anak na babae ay dadalhin na parang mga bata. Makikita mo at mapupuspos ng kagalakan, manginginig ka sa kilig. Ang kayamanan ng mga bansa ay dadalhin sa iyo. Mula sa kabila ng dagat ay darating ang kanilang kayamanan. Darating ang malalaking pulutong ng mga kamelyo mula sa Midian at Epa. Sila ay manggagaling sa Sheba na may dalang ginto at insenso. Sasabihin ng mga tao ang mabuting balita na ginawa ng Panginoon. Ang lahat ng mga tupa ng Kedar at Nebayot ay dadalhin sa iyo bilang mga hain at ihahandog sa altar upang makalugod sa Panginoon. Gagawin ng Panginoon ang kanyang templo na maluwalhati higit kailanman. Ano ang mga barkong ito na sumasabay tulad ng mga ulap, tulad ng mga kalapati na pauwi? Sila ay mga barkong nagmumula sa malalayong lupain. Hinahatid pauwi ang mga tao ng Diyos. Nagdala sila ng pilak at ginto upang parangalan ang pangalan ng Panginoon.
ang banal na Diyos ng Israel, na ginawang parangalan ng lahat ng bansa ang kanyang mga tao. Sinabi ng Panginoon sa Jerusalem, muling itatayo ng mga dayuhan ang iyong mga pader, at ang kanilang mga hari ay maglilingkod sa iyo. Sa aking galit ay pinarusahan kita, ngunit ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang aking pabor at awa. Araw at gabi ang iyong mga pintuang bayan ay mabubuksan upang ang mga hari ng mga bansa ay magdala sa iyo ng kanilang kayamanan. Ngunit ang mga bansang hindi naglilingkod sa iyo ay lubos na lilipulin. Ang kahoy ng pino, inebro at sipres, ang pinakamainam na kahoy mula sa kagubatan ng Lebanon, ay dadalhin upang muling itayo ka, Jerusalem, upang gawing maganda ang aking templo, upang gawing dakila ang aking lungsod. Ang mga anak ng mga umapi sa iyo ay darating at yuyuko upang ipakita ang kanilang paggalang. Lahat ng minsang humamak sa iyo ay sasamba sa iyong paanan. Tatawagin kanila ang lungsod ng Panginoon. Sion, ang lungsod ng banal na Diyos ng Israel. Hindi ka na pababayaan at kapopuotan, isang lungsod na tiwangwang at walang tao. Gagawin kitang dakila at maganda, isang lugar ng kagalakan magpakailanman. Aalagaan ka ng mga bansa at mga hari gaya ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak. Malalaman mo na ako ang Panginoon, ang nagligtas sa iyo, na ang makapangyarihang Diyos ng Israel ang nagpalaya sa iyo. Dadalhan kita ng ginto sa halip na tanso, pila katanso sa halip na bakal at kahoy, at bakal sa halip na bato. Hindi ka na aapihin ng iyong mga tagapamahala, pamumunuan ko sila na may katarungan at kapayapaan. Ang mga ingay ng karahasan ay hindi na maririnig. Ang pagkawasak ay hindi na muling masasarahan ang iyong bansa. Poprotektahan at ipagtatanggol kita na parang pader. Pupurihin mo ako dahil iniligtas kita. Hindi na ang araw ang magiging liwanag mo sa araw o ang buwan ang magiging liwanag mo sa gabi. Ako ang Panginoon, ang magiging walang hanggang liwanag mo. Ang liwanag ng aking kaluwalhatian ay sisikat sa iyo. Ang iyong mga araw ng kalungkutan ay magtatapos. Ako ang Panginoon ay magiging iyong walang hanggang liwanag na mas tumatagal kaysa sa araw at buwan. Gagawin ng lahat ng iyong mga tao ang tama at aariin ng lupain magpakailanman. Itinanim ko sila, ginawa ko sila upang ihayag ang aking kadakilaan sa lahat. Maging ang iyong pinakamaliit at pinakamababang pamilya ay magiging kasing dakila ng isang makapangyarihang bansa. Kapag dumating ang tamang panahon, gagawin ko ito ng mabilis. Ako ang Panginoon. Ang mabuting balita ng pagpapalaya. Pinuno ako ng soberanong Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako at isinugo upang magdala ng mabuting balita sa mga dukha, upang pagalingin ang mga bagbagang puso, upang ipahayag
ang pagpapalaya sa mga bihag at kalayaan sa mga nasa bilangguan. Isinugo niya ako upang ipahayag na dumating na ang panahon na ililigtas ng Panginoon ang kanyang bayan at talunin ang kanilang mga kaaway. Sinugo niya ako upang aliwin ang lahat ng nagdadalamhati, upang bigyan ang mga nagdadalamhati sa Siyon ng kagalakan at kagalakan sa halip na dalamhati, ng isang awit ng papuri sa halip na kalungkutan. Magiging parang puno sila na itinanim mismo ng Panginoon. Gagawin nilang lahat ang tama at pupurihin ng Diyos sa ginawa niya. Muli nilang itatayo ang mga lungsod na matagal nang wasa. Bayan ko, maglilingkod sa inyo ang mga dayuhan. Aalagaan nila ang inyong mga kawan at aalagaan ang inyong lupain at aalagaan ang inyong mga ubasan. At kayo ay makikilala bilang mga saserdote ng Panginoon, ang mga lingkod ng ating Diyos. Tatamasahin ninyo ang kayamanan ng mga bansa at ipagmamalaki na ito ay sa inyo. Ang inyong kahihiyan at pagkadusta ay natapos na. Kayo ay maninirahan sa inyong sariling lupain at ang inyong kayamanan ay madodoble, ang inyong kagalakan ay mananatili magpakailanman. Sabi ng Panginoon, gustong gusto ko ang hustisya at kinasusuklaman ko ang pang-aapi at krimen. Aking tapat na gagantimpalaan ang aking mga tao at gagawa ng walang hanggang tipan sa kanila. Sila ay magiging tanyag sa mga bansa. Lahat ng nakakita sa kanila ay malalaman na sila ay mga tao na aking pinagpala. Ang Jerusalem ay nagagalak dahil sa ginawa ng Panginoon. Para siyang isang babae na nakabihis para sa kanyang kasal. Binihisan siya ng Diyos ng kaligtasan at tagumpay. Kung paanong sumibol at tumubo ang mga buto, ililigtas ng Panginoong Diyos ang kanyang bayan at pupurihin siya ng lahat ng mga bansa. Ako ay magsasalita upang pasiglahin ang Jerusalem. Hindi ako tatahimik hanggat hindi siya naliligtas. Ang kanyang tagumpay ay kumikinang na parang tanglaw sa gabi. Jerusalem, makikita ka ng mga bansa na matagumpay. Makikita ng lahat ng kanilang mga hari ang iyong kaluwalhatian. Tatawagin ka sa iyong bagong pangalan, isang pangalan na ibinigay ng Panginoon mismo. Ikaw ay magiging parang isang magandang korona para sa Panginoon. Hindi ka na tatawaging iniwan o ang iyong lupain ay tawaging ang iniwang asawa. Ang iyong bagong pangalan ay magiging ang Diyos ay nalulugod sa Kanya. Ang iyong lupain ay tatawaging maligayang ikinasal, sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa iyo at magiging parang isang asawa sa iyong lupain. Tulad ng isang binata na kumukuha ng isang birhen bilang kanyang nobya, siya na humubog sa iyo ay pakakasalan ka. Gaya ng isang lalaking ikakasal na nasisiyahan labis sa kanyang mapapangasawa, kaya't ang iyong Diyos ay malulugod sa iyo. Sa iyong mga pader, Jerusalem, naglagay ako ng mga bantay. Hindi sila dapat tumahimik araw o gabi. Dapat nilang ipaalala sa Panginoon ang kanyang mga pangako at huwag hayaang kalimutan niya ang mga ito.
Hindi nila siya dapat bigyan ng kapahingahan hanggang sa maibalik niya ang Jerusalem at gawin itong isang lungsod na pinupuri ng buong mundo. Ang Panginoon ay gumawa ng isang taimtim na pangako at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay kanyang tutuparin ito. Ang iyong butil ay hindi na magiging pagkain ng iyong mga kaaway, at ang mga dayuhan ay hindi na iinom ng iyong alak. Ngunit kayong nagtatanim at umani ng butil ay kakain ng tinapay at pupurihin ng Panginoon. Kayo na nag-aalaga at namumulot ng mga ubas ay iinom ng alak sa looban ng aking templo. Mga tao ng Jerusalem, lumabas kayo sa lungsod at gumawa ng daan para sa inyong babalik na mga tao. Maghanda ng 100 bayan, alisan ito ng mga bato. Maglagay ng panenyas upang malaman ng mga bansa na ipinapahayag ng Panginoon sa buong mundo. Sasabihin mo sa mga tao ng Jerusalem na darating ang Panginoon upang iligtas kayo, dala kasama niya ang mga taong iniligtas niya. Tatawagin kang banal na bayan ng Diyos, ang bayan na iniligtas ng Panginoon. Tatawagin ang Jerusalem, ang lungsod na minamahal ng Diyos, ang lungsod na hindi pinabayaan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Papuri sa Diyos Ama sa kaitaasan, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.